second topic is, kasi marami po yung, maraming nagtatanong sa akin sa Facebook, kasi doon may pinagkakabisihan ako, maraming nagtatanong po kung ano ang mga requirements. Ang topic natin for today is, paano mag-open ng account sa post office. Kasi, gusto nating makaipon, gusto nating makapag-save, kasi itong, post office ay, kahit saan naman dito sa Taiwan ay meron. So, kahit halos every barangay ay merong post office, especially pag nasa syudad ka. So, madali lang po ang pag-apply ng post office, pag-open ng post office account. Ang mga requirements po ng pag-open ng account sa post office is simple lang po, yung passport and yung ARC, ayan, and intang. Yun yung name stamp. Itong dalawa kasi easy. Passport at saka ARC meron tayo eh. Doon tayo sa name stamp. Kasi yung name stamp is pangatlong pinaka-importante na dadalhin mo bago ka makapag-open ng account. Name stamp. Ano ba yung name stamp? Kasi hindi tayo gumagamit sa Pinas, diba? Dito sa Taiwan, importante po to. As our signature sa mga papers, sa mga asikasuhin natin mga papel. So, name stamp. Ito, ganito ang name stamp. So, dito nakaukit yung pangalan natin. Dito nakaukit yung pangalan natin para pag mag-signature, tak na lang sa mga papers. No need na magsulat-sulat. Mura lang po ang, where's the other one? Mura lang po ang yung name stamp. Mura lang po. And, depende kung gusto mo naman ng mamahalin, talagang merong mga mahal. May mga gold pa. So, pinakamura I think 100 plus. Kasi last year, nag-process, nagpagawa kami. And merong yung kahoy, yung ganito is I think 100 plus lang po. Yung mga simpleng intang lang, mga simpleng intang. Yung mga hindi po siya kamahalan. So, pero kung gusto niyo naman ng social name stamp, meron din po. Kayo yung pumili. Or kung gusto niyo makatipid, ayan, kahit kahoy ay okay na po. Basta may nakaukit na pangalan. Tanong, saan po kami kukuha ng name stamp? Ayun, kasi tayo, walang masyado maraming time, diba? Kasi hindi tayo nagtatrabaho, very busy tayong lahat. So, name stamp, PM nyo lang ako sa Facebook, lalo na dun sa mga, sa mga friends ko na nagtatanong, andun naman ako sa, PPM nyo lang po, mga FB friends ko na nagtatanong, PPM nyo lang po ako, pwede ko kayong matutulungan sa name stamp na yan. Hindi ko po ninegosyo, tutulungan ko lang po kayo. Paano magpagawa? Para makapagpagawa kayo ng name stamp, kasi isa talaga to sa pinaka-importanting dadalhin mo dun sa post office. So, paano? Halimbawa, meron ka ng yung tatlo, yung name stamp, ARC, and passport. So, ando na lahat ng documents. Of course, dapat may pera ka ang laman ng account mo. Pampabuenas. Okay, so, no need naman ng malaki. Think nung time nga na nag-open ako ng account, parang ang nilagay ko lang is 1,000 yata, pero parang ayun, I think 1,000. Nakalimutan ko na. Kaunti. I think 100 pwede na. Hindi ko na sure sa ngayon kung magkano ang pinaka-lowest na ilalagay mo dun sa account mo. Pero as savings mo na rin yun, so pwede mo rin lakihan para swerte, buenas na buenas. Okay? Kanya. So, paano? So, kompleto ka na. Pupunta ka na sa pinakamalapit na post office dyan sa lugar mo. So, when you enter the post office, ayun, kukuha ka ng number. Kasi, depende. Kasi merong post office na walang number. Wala katulad ng mga maliliit lang na post office. Pag malaking post office ang mapupuntahan mo, yun, kukuha ka ng number. Kasi hindi uso dito yung pila-pila. Sa Pinas lang ang pila-pila dito. Kukuha ka ng number. Yun yung titingnan mo. Pag mag-appear yung number, ting-tong, ayun. Pangilan ka? Pang 100. Ayun. Susulat doon. Number 100, counter 5, for example. Counter 5. So, hanapin mo doon sa banking services ka. Kasi maraming section yun. So, doon ka sa banking services pupunta. So, number 100, counter 5. So, doon ka sa counter 5. Hanapin mo yung counter 5. I-complete mo yung papers mo. Ilapag mo. And then, the number also, ilagay mo doon sa gilid. Kasi nilagayan doon ng mga number sa gilid. So, tatanungin ka kung ano yung pakay mo. So, ang sabihin mo, Ni hao, Uyao Kai Huto. Ni hao, Uyao Kai Huto. Maiintindihan na po yun ng mag-aasikaso. Ni hao, Uyao Kai Huto. Ni hao, Uyao Kai Huto. Ayun. So, Huto. So, Huto is yung bank account mo. Uyao Kai Huto doon sa post office. So, maiintindihan na nila yun. So, ayun. Mabilis lang po. I think 15 to 30 minutes. So, mag-prepare ka na nun ng password mo. Yung mga not accessible ng mga password. Pero, change mo pa yan. Or, whatever ka na yung bahala mag-change ng mga password mo sa pag-maasikaso na lahat. Mabilis lang po ang asikaso. What is the purpose of, ano ba ang purpose ng, pag-open ng, post office account? Ayun nga. Kasi pag cash yung sahod natin,
ubos yan. Ano pa naman tayo? Mahilig tayo sa gastos. Oh my gastos. Mahilig tayo sa gastos. So, ang kagandahan nito, pag nakasave yung pera mo, hindi mo yung magagala, tinatamad kang pumupunta sa post office para mag-withdraw, di ba? Pero pag cash yung mo, cash yung pera mo, nasa palad mo, nangangati yung palad mo, nangangati yung paa mo, gusto mo umalis, bumili ng pizza, gusto mo umalis, bumili ng night cha. Ayan. Alam mo yung night cha? Sa 50 NT sa isang araw, magkano yun sa isang buwan? 1.5. Malaki na yun sa pesa. So, pag yung pera mo ay nasa account, nasa ATM mo, hindi yun agad-agad magagamit kasi sasadyain mo pa paano pupunta mag-withdraw. Samantala, pag cash, nako, ubos. Nako, pupunta sa, may nakita kong ukayan, ayan, nag-uukay, nakasarap sa ukay. Akala ko ba 100 lang yung budget, ayun, nagiging 2,000. So, mas maganda pag may account ka. Pag halimbawa hindi ka tutulungan ng broker mo, paano mag-process, ayun yung explanation ko, paano mag-process kahit ikaw lang isa.